may nakapagsabi lang sa akin, hindi ko alam kung totoo pero pagkwentuhan na rin natin, no? Pag-usapan natin. Kasi sa umpisa pa lang sinasabi nga nila, no, na part ng pag-alis ni Dave sa bahay nila Sir Tekram sa kanyang tatay ay dahil nahihirapan siya. Dahil daw minamaltrato, so mahigpit, lahat na. Kaya nga ito yung ginamit ng mga wakwak, ng mga ibang ninong para paalisin si Dave doon sa pamamahay na yun. Kumbaga, ito yung pinangsulsol nila na sinabi nila na malis ka na dyan, mahigpit dyan. Dito sa amin, maibibigay namin yung para sa'yo, yung kalayaan na gusto mo. Parang ganun, no? At isa sa part daw ng paghihigpit ni Tatay Tekram ay nang kinuha daw yung laptop ni Dave. Ang tanong ngayon, bakit kaya kinuha ni Tatay Tekram ang laptop ni Dave? Pero ito ang ating pong nasagap. Sabi lang nila, kaya daw pala kinuha yung laptop ni Dave dahil si Dave po ay nawiwili daw na manood ng mga human anatomy, no? Yun ang sa ating pong pagkakaalam, yung mga tinatawag po na hubad na katotohanan. Hindi ko alam kung ito po ay may katotohanan, pero ang sinasabi nila ay mayroon daw pong mahiwagang laptop si Dave na kinuha ni Tatay Tekram sapagkat ito pong laptop na ito ay talaga namang painit ng painit at baka naman sumabog. At kapag ito ay sumabog, delikado itong si Dave. Kaya kanya po itong kinuha. Baka kasi lumabo ang mata ni Dave, no? Sa dilim at manonood pa sa laptop. At ang katwiran siguro na lang ni Dave nung mga oras na yun ay Tatay Tekram, ba't mo kinukuha yung laptop ko? Nagre-review ako nag-aaral ako ng human anatomy, yung mga parts of the body, no? Parts of the solar system, human brains, muscles, nervous system. Kaya ayun, nung sinabi niyang nervous system, ninervyos na rin si Tatay Tekram sapagkat sa sobrang nervyos din ni Dave, nanginginig siya habang nanonood siguro doon sa kanyang mahiwagang laptop. So bago pa mahuli ang lahat, kinuha na o kinumpis ka na ni Tatay Tekram yung laptop na dapat sana nagagamit ni Dave sa mabuting kaparaanan. Ano ba ang pinapanood doon ni Dave? Ha? Balita ko rin, gusto niyong pakuhanin ng culinary si Dave ng paraan ng pagluluto. Kaya siguro, oo, ngayon kuha ko na. Sorry naman. Kaya siguro nanonood si Dave dun sa laptop, hindi lamang human anatomy pala. So pinag-aaralan niya rin siguro kung paano lutuin yung longganisa, yung hotdog, tapos pakuluan yung tilapia, yung mga ganun ba? Gets ko na. Sorry naman, tao lang. No. At yung mga dapat na malaman ni Dave, yung mga bagay na may pakinabang, mga bagay na nauukol sa itaas, sa Diyos, hindi doon sa mga nauukol na nasa baba para masunog ang kanyang kaluluwa. Masusunog talaga yung kaluluwa niya kapag gano'n ang pinagpapapanood niya dahil syempre mag-iinit yung katawan niya, tapos maluluto yung utak niya at hindi siya makakapag-isip ng matino. Hindi natin alam kung ano talaga yon, hindi ba? Ito na pag-uusapan lamang natin, no? Sapagkat ito ay hindi makakabuti para kay Dave. Kita nyo naman, kahit na manood siya ng human anatomy, wala naman nangyari sa kanya, hindi naman din siya tumangkad, no? At medyo mataba pa siya. At yan ang itsura ng minamaltrato, yung mataba, no? Sabi nga nung iba, ahas daw si Dave, pero hindi pwedeng maging ahas kasi nga raw mataba. Pwede naman siguro, ang tawag doon, anaconda. At kasama niya yung kanyang mga guardian ngayon, na kanyang mga ina, yung mga ninong na mga ina. So lahat yon, ina nilang lahat, ng mga naniniwala kasama ni si Dave, di ba? So tama lang na kinuha talaga yung mahiwagang laptop ni Dave. At para naman dito kay Ninong Stephen na binabawi yung motor na Dave na sinabi niya kung magkano yung kanyang ginastos, pati mga rehistro na siya daw ang gumastos, kaya ang gusto niya mangyari ay ibalik na kay Dave yung motor dahil para daw yun kay Dave. At sabi, now na, ngayon na. Ganun katindi si Ninong Stephen. Yung ba sabi mo, Ninong Stephen? Bakit hindi ka pumunta na lang doon at kunin mo yung motor at ibigay mo kay Dave? Ganun lang, huwag mo utusan si Tatay Tekram. Bakit? Empleyado mo ba si Tatay Tekram? Kunin mo na kung talagang matapang ka. Huwag na yung nauna ng nauna. Ikaw ang nauna So, ikaw na dapat yung kumilos. Nauna. Wala naman problema yan Motor lang yan. Hindi naman yan kinukuha sa inyo. At kusa mo yung binigay, at kung gusto mo, kusa mo na rin kunin. At hindi yan kukunin sa inyo nila Tatay Tekram sapagkat marami pa ang nagmamahal kila Tatay Tekram. May mga motor pa na parating para sa mga susunod na beneficiary. At kahit ako, kaya kong magpadala ng maraming motor dyan. Naakala mo ba? Ikala mo may motor racing. Huwag ka nang magnaw-na, naunaw ka ng naunaw. Yan ba ang style na gusto mong ituro kay Dave? Na gusto nyong ituro kay Dave? Ano? Bibilan nyo ng bagong laptop si Dave. Tapos tuturuan nyo ng human anatomy.
Huwag ganun. Kung talagang sinasabi ninyo na malinis ang intensyon nyo kay Dave, dapat turuan nyo ng tama. Disiplinahin nyo rin kahit papano. Sapagkat hindi sa lahat ng pagkakataon magiging kasama nyo rin si Dave. Mas maganda na mahiwalay sa inyo si Dave sa tamang oras na mayroon siyang natutunan na kagandahang asal at lumaki sa tamang disiplina. Hindi ba mga ninong? Balita ko pa binibigyan nyo raw ng chicks o babae itong si Dave. Balita ko lang hindi ko alam ang totoo, kaya nga tinatanong ko sa inyo. Ito ba makakatulong kay Dave yung mga babae na yan? Hindi ba sila magiging pabigat? Kasi alam natin na kargador si Dave, pero hindi ibig sabihin nun ay pati yung mga babae na yun ay bubuhayin niya pa o bubuhatin niya rin. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi ganun kadali na nasa poder nyo na si Dave Manalastas na tinatawag nyo na ngayong Lord de Biel. Hindi ganun kadali. Sapagkat ang pagkuha nyo kay Dave ay may kaakibat na matinding responsibilidad na dapat naming makita kung ano ba talaga ang inyong gustong patunayan at dapat ninyong patunayan. Yun lang.